Your worthy, Lord. Your worthy. Walang ibang karapat-dapat kundi ikaw lamang, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Tunay siya ay napakabuti sa atin, mga kapatid. Buhay ang Diyos. Amen. Hallelujah. He's working in His people. Siya ay gumagawa ng mga dakilang bagay sa kanyang mga banal. Panginoon Diyos, misa pa kami ay lumalapit sa iyong luklukan ng awa. Tinataas ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Binabalik sa iyo ang pinakamataas na kalwalatian at kapurihan. Dahil walang ibang karapat-dapat kundi ikaw lamang, O Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, minsan pa ang aming mga papuri, ang aming pasalamat. There's no words na makapag-explain, Panginoon, makapagpahayag pa ng higit ng iyong kadakilaan, O Diyos. Kaya magagawa namin sa umagang ito ay magpuri lamang sa iyo, Panginoon. Ibabalik namin sa iyo ang pinakamasarap na mga papuri at pasalamat sa araw na ito. Tunay ikaw, O Diyos, ay gumawa ng mga dakilang bagay. Purihin ka sa iyong mga salita, purihin ka sa iyong mga pangako, O Diyos, na iyong patuloy na tinutupad sa uling mga araw. Sa magitan ng iyong latay, kami ay iyong pinagaling sa mga karamdaman. Ang mga mahina ay pinalakas mo, Panginoon, sa mga panahon na ito. Ang mga mapagpakailangan, O Diyos, iyong sinusuplayan, O Diyos, ng mga pangangailangan. Higit sa lahat, iyong pinagkaloob, O Diyos, ang iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo Jesus, para sa bawat isa. Sa ikaliligtas ng aming mga kaluluwa, sa ipagpatawad ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa mga panahon na ito, O Diyos. Lord God, katulad ng aming awit na narinig, quench our hearts with fire, Lord. Panginoon, pababain mo ang iyong Santong Espiritu, O Diyos. Ang iyong apoy, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Touch our hearts once again, Lord God. Pag-alabin mo ito, Panginoon, O Diyos. At gumawa ka ng mga makapangyarihang bagay sa aming kalagitnaan. Thou art the great God of heaven and earth, who became our Savior, hallelujah, our Redeemer, hallelujah. Ang aming Diyos na tagapagligtas na buhay kailanman. Salamat sa araw ng Panginoon, iningatan mo kami sa aming mga daan, sa kabila ng mga sungit na panahon, O Diyos. Narito kami, sama-samang umaawit, nagagalak sa iyong presensya at nagupuri sa iyong kapangyarihan at kadakilaan sa buhay namin. Totoo, Panginoon, na mapanganib ang panahon at marami na papahamak sa mga panahon na ito, O Diyos. Subalit salamat, sagana ang iyong biyaya, O Diyos. Hallelujah. Gumagawa ka ng pag-iingat sa aming mga daan. Hinahawi mo, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Hallelujah. Hindi mo pinapahintulutan ng ang kapangyarihan ng diablo ay makakilos sa buhay ng iyong mga banal. Ikaw pa rin ang aming Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, the Lord our banner. Hallelujah. Sa tuwing aming itataas ang banner ng Diyos, mayroong pagtatagumpay sa kanyang mga banal. Thou art a strong tower. Hallelujah. Ikaw ang aming matibay na muog, O Diyos. Sa panahon ng kaguluhan at sakuna sa mga panahon na ito, meron kaming kanlungan, meron kaming kapahingahan. Salamat sa araw tayo, Panginoon, at salamat sa bawat isa, sa mga awit, handog, mga papuri, pasalamat, mga buhay na mga patotoo. Panginoon Diyos, misa pa kami ay, hallelujah, nagpupuring pasalamat at ikaw nawa patuloy mangusap sa aming mga puso at magamit ang iyong mga salita misa pa sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan din sa iyong mga munting lingkod, Panginoon. At salamat sa bawat isa, sa mga may edad, may gulang, patuloy kang nariyan, maagapay. Salamat sa iyong paglingap, O Diyos. At kami patuloy nagtitiwala at umasa sa iyong mga pangako. Meron kang inilaan na biyaya sa bawat isa. Kung mayroon mga karamdaman pa sa umagang ito, we ask in your name, Lord, the healing. Katulad ng aming narinig na patotoo, Brother Samuel, Lord, salamat na hindi ka kailanman nagkulang. Ang iyong tainga ay laging dumirinig na aming mga dalangin. Purihin ka, O Diyos, sa iyo lahat ng kalwalatian kapurihan. Pagdakilat pa, salamat, hallelujah, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and say amen. Ating palapakan ang Diyos. Can we say praise the Lord?
Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay, bago tayo magsiupo, atin ang samantalahin na pagkakataon. Let's open our scripture. Okay. First, aklat ng Titus. Titus chapter 2. Titus chapter 2, verse 11, For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. And speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Sa aklat ng Isaiah, chapter 52, isang verse muna, verse 10, The Lord has bared His holy arm in the sight of all the nations, so that all the ends of the earth may see the salvation of our God. Can we say amen and amen? Tayo lahat malayo na po makaupo, ang Diyos ang magpala sa kaniyang mga salita. Magandang umaga sa bawat isa. At medyo sinisipon lang po. Praise the Lord. Okay, so magandang mga umaga muli sa pangalan natin, Panginoong Kristo Jesus. Okay, so bagamat masama ang panahon, salamat dahil nandito tayo para magsama-sama umawit at magpasalamat sa Diyos. Buhay ba ang Diyos sa atin, mga kapatid? Salamat sa Kanyang pag-iingat, sa Kanyang biyaya sa bawat isa, sa bawat tahanan, at sa mga provisions, at sa mga dalangin na Kaniyang patuloy na binibigyan ng katugunan. Salamat din sa comfort. At I know, iba-iba rin ang ating kalagayan sa mga panahon na ito. At meron tayong kani-kaniyang, sabi nga nila, ay kani-kaniyang struggle at pinagdadaanan. Subalit ating narinig sa mga awit, sa mga testimony, at ang Diyos ay natiling buhay para sa atin, mga kapatid. At walang dalangin na hindi tinugo ng Diyos. So last Wednesday ay nag-decide din ako na i-cancel muna ang service dahil masama ang panahon. And also this afternoon, mga kapatid, ang ating communion ay atin muna i-cancel din dahil kagabi nag-usap kami mga elders na hanggang bukas. Nakita ko rin sa news, ang forecast ay hanggang actually next week pa ang sama ng panahon. So atin lamang patuloy sama sa mga dalangin bawat isa, pag-iingat ng Diyos. At mamaya after service ay makauwi din agad ang ating mga kapatid, lalo ng mga may gulang sa ating mga tahanan, sa kanilang mga tahanan. So, bagamat cancel ang communion, ay tuloy ang meeting ng Children's Ministry sa lahat ng bahagi sa Children's Ministry. So, may mga bagay na kailangan pag-usapan. At tungkol ito sa venue actually ng Sunday School. At marami na tayong napapansin, marami na ring mga kumbaga ay hinaing ng mga magulang, hindi lang mga teachers. At huwag tayong mag-alala dahil naririnig ng Diyos ang ating mga daing, ating mga pangailangan. So ilang mga bagay, pag-usapan namin mamaya, kung anong gagawin sa ating Sunday School plays. So after nun ay short meeting din ng ilang mga brothers, elders and deacons. Pag-usapan natin ang nalapit na camp meeting sa ilang mga plano. Last Tuesday night ay nagkaroon kami ng online meeting with pastors.
So, na-discuss ang ilang mga mahalagang bagay sa ating preparation this coming December. Okay, so ganoon din siguro ilang update mamaya para sa ating preparation sa anniversary. Okay, salamat sa biyaya ng Panginoon mga kapatid dahil kanina medyo hindi rin magandang pagbangon ko dahil sa aking allergy. At salamat sa biyaya ng Panginoon. Usually kapag sumusupong ang aking allergy ay masakit ang ulo at yung aking mata ay makati. So pag nangati na yan, ay mag-i-scratch na, kamutin, hanggang sa namumula na ang mata. At salamat dahil ang Diyos ay patuloy na nag-provide ng kalakasan. So this morning, I want to speak about, ating topic ay somehow related pa rin sa salvation. Ating discuss 2 Sundays ago about the chosen who are called chosen to be called. Yung title ng ating Messiah 2 Sundays ago. Chosen to be called, to be led, and to be sealed. So this time, dahil last 2 Sunday din ay naganap ang meeting sa Baclaran at ilang mga bagay na gusto ko lang ding bigyan ng pansin. At maaaring ang mga brothers na nandun sa meeting ay makaka-relate dito. But of course, ito ay para sa ating lahat. Ating paksa is about nations will see the salvation of the Lord. So ito yung ating paksa sa umagang ito. Nations will see the salvation of the Lord. So ang ating topic ay dalawang bagay yung gusto kong pakita sa umagang ito or ituro din sa umagang ito. Una, ang salvation, mga kapatid, ay hindi lang para sa mga anak ng Diyos. Salvation, pangalawa, ang salvation ay biyaya ng Diyos na kaniyang inilaan para sa lahat. So, bakit mahalaga, mga kapatid, na ito'y ating maunawaan upang hindi tayo mag-isip o maiwasan natin na tayo mag-isip na ang salvation ay exclusive lang sa mga anak ng Diyos. So, there are reasons, mga kapatid, at magandang tingnan ang purpose. Why? Anong purpose ng Diyos? Anong layunin ng Diyos? Totoo na ang lahat ay, hindi lahat ay maliligtas. Yan ang scripture. Totoo na hindi lahat ay sasampalataya. Totoo, John 3:10, na ang sumampalataya ay maliligtas. Ang sumampalataya lamang ang maliligtas. Subalit sa bagay na ito, sa pagkakataon na ito, gusto kong tingnan, mga kapatid, na sometimes, nagkakaroon tayo ng ganong kaisipan. And for me, mali na isipin natin na ang kaligtasan ay exclusive lamang sa mga anak ng Diyos. And there are reasons, may mga bagay na gusto kong tingnan at consider. I think last 2 Sundays ago, nabanggit ko yung isang bahagi ng minsan ay nagkaroon ng konting sharing with Pastor Nonoy, kasama ilang mga brothers noon, naalala ko, tutungkol sa bagay nito yung aming napag-uusapan about salvation. At minsan, sinabi na rin niya na huwag natin sarilinin ng kaligtasan. Hindi sa atin exclusive ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay inilaan ng Diyos para sa lahat. So ito yung isang bagay na gusto kong tingnan sa umagang ito. Okay, so pag-usapan ng salvation ay lumilitaw, lumalabas na hindi pala ito exclusive lang para sa atin o para sa mga anak ng Diyos. Kaya ang ating topic is about nations. Nations will see the salvation of the Lord. Kung ating babalikan ang Titus chapter 2, ay napakalinaw naman dyan ang sinabi ng scripture, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Sapagkat nahayag ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. And later, titingnan natin kung ano yung pinapakita ng mga apostles or ni Titus patungkol sa pag-appear or paghahayag or pagbubukas ng Diyos ng kaniyang kaligtasan para sa lahat. Now, gusto ko munang i-discuss natin itong Isaiah chapter 52 sa ating text na binasa sa verse 10.
Pero itong buong chapter ng Isaiah chapter 52, kung inyong pag-aaral mga kapatid, ito ay nagpapakilala na ang Diyos ay meron siyang inilalaan na kaligtasan at ang pagliligtas ng Diyos ay kanyang dadalhin sa mga bansa. This chapter shows the Lord's coming salvation. At ilang keywords na gusto kong pansinin natin para bigyan ng emphasis na ito ay inihula ng Diyos through Isaiah. Mayroong mga keywords at ilang mga bagay na pwede natin tingnan to give emphasis to the prophecy concerning the coming of salvation. At hindi lang ito basta darating sa isang bahagi, kundi ito'y darating sa mga bansa, ang sabi ng ating teksto na binasa. Mula doon sa verse 2 hanggang verse 6, yun na lamang reviewin niya. Sabi sa verse 6, "Therefore my people shall know my name. Therefore on that day I am the one who is speaking. Here I am." So I'm reading NASB version. "On that day I am the one who is speaking." I think sa King James Version, binanggit doon, "Behold, it is I." So yung binabanggit dyan na on that day ay patungkol sa araw ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung tinatawag na coming of salvation through the gospel. At sa 2 Corinthians chapter 6 ay ating mababasa yung bahagi na yan. Nang sabi dyan, "And working together with Him, we also urge you not to receive the grace of God in vain. For He says," kinote ni Paul yung Isaiah, "For He says, at a favorable time, I listen to you, and on a day of salvation, I help you. Behold, now is a favorable time. Behold, now is a day of salvation." So yung ating kinote doon sa Isaiah chapter 52 verse 10 ay may kinalaman sa day of salvation. Pagparito ng kaligtasan sa lahat, ang coming of salvation para sa lahat ng tao ay darating. At yung kinote ni Paul sa Isaiah, nang sabi niya, "Behold, now is a day of salvation." Kinote niya sa Isaiah 49 verse 8. Ano sabi diyan? Isaiah 49 verse 8, "This is what the Lord says, at a favorable time I answered you, because for a time," of course, isang bahagi ng context ng chapter 52 ay ito ay pangako ng Diyos, ang kaligtasan na kanya ibibigay, pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Because for time, sa nakalipas na mahabang panahon before the coming of Christ, ang bayan ng Israel ay walang Diyos na nangusap, walang propeta ng Diyos na nangusap para sa bayan. Tahimik ang Diyos sa mahabang panahon. At ang Diyos ay naghula siya sa bibig ni Isaiah na aking ipadadala ang kaligtasan, subalit hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa lahat ng bansa. Kaya ang sabi diyan, sabi diyan, "Behold, now is a day of salvation." Ito'y patungkol sa panahon na may mga tao na dumalangin, may mga tao na humihibik, at ang Diyos ay naglaan ng panahon, araw, para ipakita sa lahat, ang Diyos ay duminig sa dalangin. Sa panahon, sabi diyan, "This is a favorable time, I answered you, and on a day of salvation, I help you." It's a prophecy patungkol sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. So yung a day speaks of season, araw o panahon, na darating ang pagliligtas ng Diyos sa magitan ng the anointed ones. Amen. Yung pinangalan Pastor Ella Sunday, the purpose of anointing. Isaiah chapter 61, verse 1 to 3, tinalakayan last Sunday, Pastor Eli, at pinakita dun yung purpose ng anointing, at isang purpose dun is to preach good tidings to the poor. Amen. At walang ibang nag-fulfill niyan except the Lord Jesus Christ. Dumating ang pagliligtas, ipinangaral ang mabuting balita
At ang good news ay hindi lamang ito narinig ng bayan ng Israel, kundi narinig ng mga bansa. Si Jesus mismo nagsabi, preach the gospel to all nation hanggang sa dulo. Mamaya, meron akong ipapakita sa inyo kung bakit ito yung kaisipan na gusto kong tingnan. Verse 9 to 10, balik tayo dun sa ating text na binasa, chapter 52 na Isaiah. Be cheerful, shout joyfully together, you ruins of Jerusalem. So, nagbibigay din ng focus o binibigyan din ng emphasis na ito ay talagang ilalaan ng Diyos sa Israel, sa Jerusalem, ang pagdating ng pagliligtas ng Diyos, ang kaligtasan na dadalhin ni Kristo, ng Messiah, ay pinapaabot sa bayan ng Diyos, sa mga tao ng Diyos. Ang sabi diyan, be cheerful, shout joyfully together, you ruins of Jerusalem. Kung pag-uusapan, spiritually speaking mga kapatid, dumaan din tayo sa panahon na tayo ay ruin, pero tayo ay dinatna ng biyaya ng Diyos. We're once ruined. Tayo ay, dahil sa kasalanan, tayo ay halos lugmok na. Wala na tayong magagawa sa buhay. Hirap na tayo. Pero sa araw na yun, tayo ay tinulungan ng Diyos. Sa panahon na tayo ay dumadalangin, humihibik. At alam niyo mga kapatid, hindi lang tayo ang dumadalangin. Halos lahat dumadaing sa ating panahon. At ang Diyos na ito, na mayroong pangako ng pagliligtas, ay totoong mabuti para sa lahat. Ang mga sakuna sa ating panahon, ang mga troubles, ang mga kabigatan, ang mga sakuna sa paligid, kahit walang bagyo ay mayroong binabawi ang buhay because of floods, pagbabaha at pagdaluyo ng mga dagat. So hindi biro ang panahon, kaya para sa akin, hindi natin mamaliitin ang panahon. Delikado yung panahon. Pero ang dapat natin magpasalamat, may Diyos na nag-iingat sa ating mga daan. Hindi tayo hayaan ng Diyos na maagaw ng kaaway dahil sa mga bagay na ito. Verse 7, how delightful on the mountains are the feet of one who brings good news. That's the Lord. Darating ang pagliligtas ng Diyos at magdadala siya ng mabuting balita, who announces peace and brings good news of happiness. Who announces salvation and says to Zion, your God reigns. Parang gustong sabihin ng Diyos, wag kang lubos na manlupaypay, Jerusalem. Wag kang lubos na manghina, O Zion. Dahil sa tamang panahon, I will send my salvation. Dating ang tamang panahon, ang pagliligtas ng Diyos ay darating para sa iyo. Amen. Be cheerful, shout joyfully together. Kaya na ginagawa natin mula pa kanina. Amen. Sino nagagalak sa umagang ito? Hindi lamang dahil may ginawang malaking bagay ang Diyos. Kahit yung pinakamaliit na bagay, ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil hindi natin kayang gawin lahat ng bagay, pero may magagawa siya sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Be cheerful. Yan ang encouragement sa atin ng Diyos. Sabi diyan, you ruins of Jerusalem, for the Lord has comforted you, or comforted His people. He has redeemed Jerusalem. So yung focus actually ay nandoon sa Israel, sa bayan ng Diyos. Pero meron kasing, di ba, yung ating laging tinitingnan, merong hiwaga ng pagliligtas na ginawa ang Diyos. Hindi lang para sa bayan ng Israel, kundi ito'y kanyang ipapakita sa lahat. Yes. Hallelujah. Kaya ang sabi diyan, verse 10, the Lord has bared His holy arm in the sight of all the nations, Amen. so that all the ends of the earth may see the salvation of our God. Yung part na yan, mamaya bibigyan natin ng pansin. Pagdating sa verse 13 to 15, pinakita rito yung exalted servant. Again, ito ay na-fulfill ni Jesus. Verse 13, behold, my servant will prosper. He will be high and lifted up and greatly exalted. So he will sprinkle, verse 15, so he will sprinkle many nations.
Kings will shut their mouths on account of him. Wala na silang maisa-isa-isa, wala silang anumang bagay na masabi sa kadakilaan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos. For what they had not been told, they will see, and what they had not heard, they will understand. Amen. Ang pagliligtas na inihula ng Diyos sa magitan ni Isaiah na kanyang ipadadala sa lupa unto all the ends of the earth, ay pinakita na kay Isaiah na ito ay hindi lamang sa pagbabangon o sa pagbabalik ng bayan ng Israel sa Diyos, dahil yun ang unang part ng Elijah, di ba? Ng ministry ng Elijah, para dalhin yung puso ng mga magulang o ng mga anak sa mga magulang o ng mga magulang sa mga anak. At sa panahon na yun na ang Panginoon, ang Kristo ay dumating sa ibabaw ng lupa, mayroong prophecy na siya ay itataas ng Diyos. He will be high and lifted up and greatly exalted. Amen. And by the scripture, makita natin, hindi lamang ang Israel ang nakita. Lahat ng bansa ay nakita ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Hallelujah. Lahat ay nakarinig ng good tidings. Lahat ay nakarinig ng gospel. At lahat ay hindi man, di ba sabi ni Pablo, ang covenants ay nakalaan talaga sa bahay ng Diyos. Para sa kanila talaga yung gospel, yung covenant, yung tipan ng Diyos. Pero dahil nga may mga bagay na inihanda ang Diyos, sabi ni Paul, para sa kanila na umiibig sa Kanya. Amen. At yun yung mga mabuti mga bagay na tinanggap natin, na bagamat hindi tayo lahi, hindi tayo mga Hudyo in the flesh, pero tayo ay kabahagi sa mga plano ng Diyos. Amen. Tinawag tayo ng mga anak ng Diyos sa magitan ni Kristo, anak sa pananampalataya sa magitan ni Kristo. Ibig sabihin, lahat ay nakarinig ng mga bagay na hindi naman talaga sinabi sa atin. Pero ang sabi natin binasa, ito'y kanilang makikita. For what they had not been told, they will see. And what they had not heard, they will understand. Na mayroong isang araw, mayroong dating ang pagliligtas na gagawin ng Diyos hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa lahat ng mga bansa. At ang Kristo ay itataas, hindi lamang doon sa Jerusalem, hindi lamang doon sa piniling bayan ng Diyos. Anong binanggit ni Pablo sa Philippians 2 verse 9? Sabi doon, for this reason also God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name. At sabi pa doon sa aklat ng mga gawa na siya binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan o walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa ating kaligtasan. Amen. Later on, nakita natin na hindi lang pala yun hindi lang pala inilaan ng Diyos. Ang pagliligtas na yun ay hindi lang inilaan para sa bayan ng Israel, kundi meron pa pala siyang tinitingnan doon sa malayo. Yes. Kaya nga sabi ni Jesus, you will be my witnesses. First in Jerusalem, then in Judea, then in Samaria, then unto the ends of the earth. Amen. At walang ibang gumanap nito mga kapatid ng pagliligtas maliban sa ating Panginoong Jesus. On that day, sabi ng prophecy. So magitan niya ang Diyos ay mangusap. Yun ang sinabi doon sa verse 2. O, tama ba? Verse 6. On that day, sabi doon, I will speak. Dati ang panahon, God will speak, ang Diyos ay mangusap, at ang Diyos ay nangusap sa magitan ni Kristo. Ipinadala ang kaharian ng Diyos through Christ, ipinangaral ang katotohanan, ang pagliligtas ng Diyos ay binigay sa lahat, sa marami, para ipakita na ang Diyos ay nangusap. Ano sabi doon? Behold, it is I. Kaya merong statement si Jesus, I am that I am. Amen.
God with us. Ang Diyos ay narito, nangungusap sa lahat. Nangusap siya sa multitude, nangusap siya sa karamihan. Ang mga taong may keto, ang mga taong may karamdaman. Maraming pinagaling ng Panginoon. One time sa isang account, there are 10 souls na lumapit kay Jesus. Pero isa lang yung bumalik. Pero yun ay pagpapakita na mayroong pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mayroong prophecy na darating ang pagliligtas at ang ulam na ito ay nagpatuloy hanggang sa chapter 53. Familiar tayo dyan, di ba? Tinatawag yan na the rejected and suffering Redeemer. Basahin natin, sabi dyan, verse 1, who has believed our reports and to whom has the arm of the Lord been revealed. He was despised and abandoned, rejected by men. Verse 3. However, it was our sicknesses that He Himself bore and our pains that He carried. Habang binabasa natin yung part na ito, nare-realize natin, hindi lamang pala ang Diyos naging mabuti sa kanyang sariling bayan, meron pa pala siyang inabot. Hallelujah! Bagamat siya ay despised, rejected by men, pero sinasabi diyan, it was our sicknesses that He Himself bore, and our pains that He carried. He was pierced for our offenses, He was crushed for our wrongdoings, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth like a lamb that is led to his slaughter. Again, ang prophecy is for Israel. Pero dahil nga darating ang panahon at nakita ng Diyos na ang sariling bayan, sabi ni John, ako'y dumating sa aking sarili, pero ang sarili ay hindi ako tinanggap. At ang Diyos na ito na sinasabi natin na eternal, Diyos na there's no beginning, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nakita niya na ang bawat panahon, hindi lang yung bayan niyang mangailangan, meron ding mga bansa. Meron ding mga bansa na mangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Anong sabi ni Pablo, Romans 9 verse 4? So parang nagmamadali yata ako, pero okay lang yun dahil mamaya ay lobi ng Panginoon at matapos tayo na hindi bubuhos ang ulan, ay hindi tayo mabasa sa ating pag-uwi. Sabi dyan ni Pablo, Romans 9 verse 4, who are Israelites, sinutukoy niya yung kaniyang mga kapatid, yung kanyang lahi. Nang sabi niya, to whom belongs the adoption as sons and daughters. Napakapalad ng mga taong ito na mayroong Diyos. Sabi sa Lumang Tipan na sila ay pinili ng Diyos na ang bayan na ito ay tinawag na Church of the Wilderness. Tinawag itong sariling pag-aari ng Diyos. At alam niyo pa pag sinabing sariling pag-aari ng Diyos, ano ang bagay na blessing, gawa ng Diyos ay pwede niyang ibigay sa iyo. Pwede mong i-enjoy dahil ikaw ay sa Diyos. Sabi nga ng awit kanina, I belong to Jesus and He belongs to me. At ang bagay na ito, hindi lamang mangyari ngayon. Ito'y mangyari hanggang sa buhay na walang hanggan. He will be our Lord, the Lord of Lords, the King of Kings. Siya ang magiging buhay para sa atin. Na hindi lamang sa mga panahon na ito natin naranasan ang biyaya ng pagliligtas, biyaya ng kagalingan, biyaya ng mga pagsusupply ng mga pangailangan, biyaya ng comfort, lahat ay pwedeng ibigay sa iyo dahil ikaw ay pag-aari ng Diyos. Yun ang bayan ng Israel. Sabi diyan, ang covenants. Sabi diyan, to whom belongs the adoption of sons and daughters, the glory, the covenants, the giving of the law, the temple service, and the promises. Pero nakita na ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi nga lahat ay sasampalatayan. That's why ang Diyos ay nagbigay, naglaan siya ng biyaya ng pagliligtas. That's right. Amen.
Behold, ang kanyang banal na bisig ay kanyang ipakikita. Mamaya, bigyan natin din ng bagay na yan. Diyan dahilan si Paul, even si Paul sa kanyang pangaral, hindi niya inakin na sarili lang natin itong kaligtasan, natin lang to. Tayo ng mga Hudyo lang ang maliligtas. Sabi niya, I'm the Pharisees of the Pharisees, Pharisee of the Pharisees. Natuto siya ng buong kautusan, pero mali ang kaniyang direction, mali ang kaniyang pagtingin sa kalooban ng Diyos. But eventually, tinawag siya ng Diyos along the road to Damascus. Na kahit man siya, sabi niya, hindi ako karapat-dapat sa calling na ito. Dahil aking pinagpapatay ang mga banal ng Diyos. Aking pinag-uusig ang mga hira ng Diyos. Pero sabi niya, I am what I am by the grace of God. Amen. Hallelujah. Mayroong blessing ng salvation. Mayroong gustong gawin ng Diyos. Hindi lang sa Kanya, kundi doon sa mga makakarinig. Amen. Doon sa mga aabutin pa ng Diyos. Hallelujah. Though sabi ni Paul, hindi ko na-witness ang Lord. Hindi ko nakita ang Panginoon. Diba? Sabi niya, pwede ako magmalaki sa mga accomplishment ko sa ibang mga apostol na nauna sa akin. Dahil sa revelation. Pero hindi yun nag-matter. Hindi inibig sabihin na sila lang nakakita sa Panginoon ay sila lang ang maliligtas. Siya na hindi niya na-witness ang crucifixion, pero siya ay sumampalataya. At siya ay pinaging dapat ng Diyos sa calling. Though bagamat kaniyang inusig ang mga iglesia sa mga panahon na yon. So ito yung isang bahagi mga kapatid ng pinapakita ng Diyos. The Lord has bared His holy arm to all nations. Kung babalikan natin ang Isaiah 52 verse 10 sa ating text, the Lord has bared His holy arm in the sight of all the nations, so that all the ends of the earth may see the salvation of our God. So merong gustong ipakita ang Diyos na ito ay hindi na lang magiging exclusive sa Israel. Gustong sabihin ng Diyos na ang kaligtasan na ito na darating sa lupa ay makikita ng mga bansa, makikita ng lahat ng tao. Gustong sabihin ng Diyos na ang kanyang banal na bisig, yung kanyang kalakasan, yung kanyang kapangyarihan, ay hindi lamang ang Jerusalem ang mag-enjoy. Hindi lamang ang Jerusalem ang sasaksi. Hindi lamang ang Jerusalem ang makakaranas, makakita ng bagay na ito. At nang ito ay makita ng mga apostles, si Titus, nabasa natin kanina, ating balikan, ay hindi siya naging contradict sa great plan of salvation na gagawin ng Diyos sa lahat. Because siya mismo ay nagturo, sabi diyan, verse 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Amen. Hindi in-exclusive ng Diyos sa bayan ng Israel ang pagliligtas. Ito'y ipinakita, ito'y nahayag sa lahat ng tao. Yes. Amen. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. The grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Amen. Sabi doon sa verse 15 sa Isaiah 52, so He will sprinkle many nations. Maaabot, matatalsikan, mawiwisikan ng mga bansa. Kings will shut their mouths on the account of Him, for what they had not been told, they will see. And what they had not heard, they will understand. So sino ang tinutukoy dyan na makakita? Sino yung mga makakaunawa? Ito yung mga bansa na walang kamalayan sa Diyos ng Israel. Ang alam lang ng mga hintil ay sumamba sa araw, sa mga bagay sa lupa, mga bagay na inanyuan. Wala silang naririnig na anumang tungkol sa Diyos. Pero yung hindi nila narinig ay ipaparinig ng Diyos. Amen.
Yung hindi nila nakita ay ipapakita ng Diyos dahil ang Diyos ay gagawa ng pagliligtas. Ito yung mga bansa na makakita at makakaunawa ng biyaya ng Diyos. Mga tao, mga bansa na makakilala sa Diyos. Ano ba yung pinapakita dyan ng Panginoon sa verse 10 ng chapter 52? The Lord has bared His holy arm. Tingnan natin mga kapatid, yung bahagi na ito. God speaks of, sabihin natin, great salvation. At ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos ay Kanyang ipapakita sa lahat. Kanyang ilalaan sa lahat. At yun ang sinasabi ng verse 10, the Lord has bared. In Hebrew word, itong bared, sa Hebrew na kausaf. Ang ibig sabihin niyan is to strip off, to make naked, or uncover. Ano ang gagawin ng Diyos araw na iyon? Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi itatago. Ang pagliligtas ng Diyos ay Kanyang ihahayag, Kanyang ipapakilala, hindi niya itatago na ito'y sa Israel lang, na ito'y sa isang grupo lang, kundi ang Kanyang pagliligtas, ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ni Jesus ay makikita ng marami. Hindi lamang ng mga mata na nandun sa araw ng Panginoon ay napako. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, kahit man sila na hindi nakita ang Panginoon, pero sumampalataya. Amen. You see? Dahil kung ito ay sabihin natin na ito ay exclusive lamang sa Israel, then, doon lang yun. Sa Jerusalem, ang salvation ay nandun lang sa Jerusalem, hindi na siya lalabas sa maraming mga bansa. At hindi ma-revealed ang great plan of salvation na kaniyang itinago sa maraming panahon. Yan ang sinabi ng Scripture. Itinago sa mahabang panahon, but revealed to us in the last days. Amen. Kung ito ay exclusive sa Israel, o sa anumang grupo sabihin natin, hindi ito makikita ng marami. Yung salita dyan, ating balikan, sabi dyan, so that all the ends of the earth may see the salvation of our God. Magandang pansinin dyan mga kapatid, yung word na see. Yung word dyan na see, sa Hebrew word na ra'aw. Literally to see, makita. At yan ang nangyari doon sa Jerusalem. They see the Christ. Sabi ni John, nahipon namin, nahawakan namin ang salita ng buhay. Pero isang bahagi ng ibig sabihin niyan, when it comes to figuratively, ang ibig sabihin ng see is to enjoy or, ito yung isang magandang tingnan, or to have experience. Okay? Kaya nung sabihin dyan, all the ends of the earth may see the salvation of our God. Ibig sabihin, hindi lang yung bayan ng Israel or sino mang grupo ang makaranas ng kaligtasan. To see means, ang mga taong ito ay mai-experience din nila ang pagliligtas ng Diyos. Sabi dyan, He will bear His holy arm in the sight of all the nations. At ginawa yan ng Diyos through Christ, so that all the ends of the earth may see or may experience. Maranasan o makita ang pagliligtas ng ating Diyos. Sa Tagalog, basahin natin, no? Hinubdan ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat na bansa at makikita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. So kung yun titignan, pwede natin sabihin na mapalad yung Israel because they have seen. Nakita nila na pako ang krus, nakita nila kung paano naghirap ang Kristo, at kung sila ay sumasampalataya sa mga hula, sa lumang tipan, sila ay mga mapapalad ng mga tao, they believed. Sabi ng Scripture, they will be saved.
At yung mga sumampalataya, ang sabi noon ay hindi ipapahiya ng Diyos. At kung ito ay mga kapatid, na-revealed lamang sa panahon na yun, at nakita nila in the flesh, na witness in the flesh, paano yung mga panahon after ng Jerusalem. After na ang Christ ay bumangon mula sa gitna ng mga patay, umakyat sa kaluwalhatian ng Ama. Kung ang pagtingin ay sa panahon lamang na yun, ang gagamitin natin yung word na literal sense na pagtingin, sila lamang ang tatanggap ng kaligtasan. Pero ang sabi diyan, so that all the nation, balikan natin yan, so that all the ends of the earth may see. So hindi natin na-witness ang crucifixion, hindi natin na-witness ang Christ lumakad sa lupa, pero tayo ay sumampalataya sa Diyos. Sino ang sumampalataya sa Diyos umagang ito? Sa magitan ni Kristo. Pero hindi natin nakita, yet we experience the grace, the salvation. Because of faith, dahil tayo sumampalataya, ating naranasan ang pagliligtas. 2,000 years ago nang napako ang Panginoon, pero mabisa pa rin hanggang sa uling mga araw, sino mang sumampalataya ay magtatamo ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. So yun ang pinapakita dyan, mga kapatids. So that all the ends of the earth may see the salvation of our God. Ibig sabihin, hindi tinago ng Diyos. Hindi niya inilihim. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kaligtasan. Can you imagine, kawawa naman tayo na nabuhay sa uling mga araw kung hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. Kung walang biyaya tayong tatamuhin, paano tayo pagagalingin sa ating mga karamdaman? Hallelujah! At sino magkukomfort sa atin sa panahon na tayo ay may mga kahinaan, sa panahon na tayo ay lumbay na lumbay dahil sa mga kabigatan sa buhay. Pero salamat, inabot tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil ang witness ay umabot hanggang sa ating panahon. Hindi lamang sa Jerusalem, ang biyaya ay nagmula sa Jerusalem, Samaria, Judea, hanggang sa dulo, hanggang sa tahanan mo, inabot ka ng Diyos. Hanggang sa mga bansa ay inabot ng Diyos, ang maraming mga tao ay inabot ng Diyos para ipakita ang Diyos ay mabuti sa lahat. Ang Diyos ay mahabagin sa lahat. Hallelujah. At yun ang pinapakita ni Titus, the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Para patunayan, para pakita ng kaligtasan na ito, huwag natin isipin na ito'y sa mga anak lamang ng Diyos. In a sense, tama ka, pero meron pang bagay na gustong ipaabot ang Diyos para sa lahat. At yun dahilan, hinula ni Daniel. Si Daniel nagulat, di ba? Chapter 12, mapalad sila na aabot hanggang sa panahon na yun. Di ba, binanggit ko sa inyo last time, na dalawang great ang nalagpasan ng mga taong ito. Dalawang panahon na mabigat ang biyaya ng Diyos ay niligtas sila. Great tribulation at yung great day of the Lord. And those people are chosen. Mga pinili din sila. Pinili para makapasok sa millennium. Yun ay mga bahagi lang mga kapatid na nagpapakita na ang kaligtasan ng Diyos ay kaniyang pinakilala. Pinaranas. Kung ayaw mo sumampalataya, nasa iyo na yun. Pero sa iyo na sumasampalataya, ang Diyos ay magpapahayag sa iyo. Kaya nga napakaganda ng mga testimony kanina, mayroon tayong tinanggap na buhay na salita mula sa Diyos. Kapag tayo ay sumampalataya na ang Diyos ay magagamot, may gagawin ng Diyos ating mga pangailangan. He's the same yesterday, today, and forever will be the same. Ang pagliligtas ng Diyos ay ginagawa ng Diyos. Hindi lamang sa atin mga kapatid, marami rin nag-i-enjoy ng blessing na ito. Maraming gumagaling sa karamdaman, maraming mga pinapagaling. Maraming mga may kaloob sa ating panahon na hindi natin pwedeng tanggihan. Na kapag sila ay ginamit ng Diyos in healing, wala tayong masasabi. Minsan naiinggit pa nga tayo, di ba? Panginoon, sana kami rin. Well, nasa atin yun eh. Nasa paghakbang ng ating panampalataya. Pero dalahin ko, sabi nga at awit kanina, quench our hearts with fire. Kailan kaya mangyayari ito? Quench our hearts with fire, Lord Jesus.
Bigyan mo kami ng isang enough na kalakasan ng apoy para ihakbang ang aming pananampalataya sa iyong mga salita. May magagawa ka po, Diyos, sa iyong mga pangako. Mayroon kang salita ng buhay na tinanggap namin. Ano man ang aming hilingin sa iyong pangalan, ay iyong gagawin. Hallelujah. Sino sumasampalataya sa umagang ito, mga kapatid? Kasama ko ba kayo na sumasampalataya sa mga panahon na ito? Hindi tayo pababayaan ng mabuting Diyos. Hindi tayo iiwan ng mabuting Diyos. Hallelujah. Salamat sa kaniyang pagliligtas hanggang sa ating panahon, mga kapatid. So when it comes salvation, huwag natin isipin na ito'y para lamang sa mga anak ng Diyos. Otherwise, ang Diyos ay nagtatangi ng tao. Kapag sinabi natin na kaligtasan ay sa bride lang, ang Diyos ay nagtatangi ng tao. Pero hindi siya nagtatangi ng tao, lahat ay binigyan niya ng biyaya to save. So when it comes to salvation, yun ang ating consider, no? Huwag natin kalimutan yung kaisipan na yun. Hindi lamang tayo ang makaranas ng kaligtasan na ito. Let's open our Bible in Psalms 98 verse 1. 98 verse 1. Sing a new song to the Lord, for He has done wonderful things. His right hand and His holy arm, yung kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos, have gained the victory for Him. The Lord has made His salvation known. He has revealed His righteousness in the sight of the nations. So yung pagliligtas na ito na ginawa ng Diyos na nagsimula sa Jerusalem, hindi lamang pala doon mahayag ang great salvation na ibinigay ng Diyos, inilaan ng Diyos para sa lahat. Hindi lamang pala doon manatili itong biyaya ng kagalingan, ng pagtatagumpay, ng mga provisions o lahat ng bagay na blessing na mula sa Diyos. Sabi diyan, His salvation known. He has revealed His righteousness in the sight of the nations. He has remembered His graciousness and His faithfulness to the house of Israel. So bakit binabanggit pa rin yung Israel? Because sila nga ay bahagi sa Diyos. Hindi sila pwedeng totally iwanan ng Diyos dahil sila ay chosen din ng Diyos. Pero ang gandahan nito, hindi lang sila ang pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Nandito kayo, nandito yung mga munting buhay. Tayo ay nakalasap ng blessing ng kaligtasan. Hallelujah! Nang tayo ay sumampalataya, tayo ay tinanggap ng Panginoon. Salamat, Panginoon, tinanggap mo kami. Salamat, Panginoon, pinatawad mo kami. Kami ay nabuhay sa uling mga araw. Nabuhay kami sa malayong bahagi ng sanlibutan. Pero ang iyong holy arm ay kumilos, hindi lamang sa Jerusalem, kundi naglakbay ang gawa ng Diyos. Umabot hanggang sa ating panahon. Hanggang sa dulo ng galit ng Diyos, may pagliligtas pa rin na gagawin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ganon kadakila ang kanyang holy arm. He has remembered His graciousness and His faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Amen. Hallelujah. So sin, nakita ng mga apostles. Pero yung isang pang-meaning to see is to have experience. So mula doon sa Jerusalem hanggang sa ating panahon, dumaloy itong biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Hindi lang sila ang nag-enjoy ng mga blessing ng mga bagay sa langit. Hanggang sa ating panahon, hindi mauubos ang biyaya ng Diyos. Sino umamen? Hindi masasagad ang kalakasan ng Diyos. Tayo nauubusan tayo ng peace, ng pasensya, pero ang Diyos, napakabuti niya. Ang kanya, siya ay tinawag na God of long-suffering. He is a long-suffering God. Kagat kaya magtiis ang Diyos, titiisin niya para sa atin. Pero sabi ng Scripture, huwag natin hayaang humalagpos yung biyaya. Huwag natin naman tayong samantalahin ng biyaya. Dahil ang biyaya ay sumasagana sa atin, ay atin ang sasamantalahin. No. Kailangan pa rin nating tumayo, ingatan, mag-ingat sa ating sarili, lumakad, magtapat sa Diyos. Kung totoo na tayo ay mga ligtas, iniligtas ng Diyos, then ito'y magmamanifest sa atin yung buhay na
niligtas ng Diyos, yung mga karanasan is genuine. Hindi mapagkunwari ng mga Kristiyano. Hindi tayo lumalakad na mayroong parang nararanasan ko, kundi ikaw ay sumasampalataya, tunay na naranasan ko ang dakilang kamay ng Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos sa aking buhay. So sabi diyan, makikita hanggang sa dulo ng lupa ay nakita o naranasan ang kaligtasan ng Diyos. Ano sabi ni Jesus, Matthew 5 verse 45? He causes His sun to rise on the evil and the good. Yung araw daw ay sumisikat sa masama at sa mabuti. So para ipakita ng biyaya ay nandun sa lahat. Nag-i-enjoy ang marami. And sends rain on the righteous and the unrighteous. Psalms 145 verse 9, the Lord is good to all. Amen? Well, salamat Panginoon. Mabuti ka na Diyos sa buhay ng mga apostles. Pero naging mabuti ka rin sa aming panahon. Hindi lang mga apostles ang nakatikim ng biyaya, ng mga kapangyarihan, ng kalakasan, ng mga kagalingan. Hanggang sa ating panahon, yung mga sumasampalataya, ang Diyos ay nagliligtas para sa inyo. You see? The Lord is good to all, and His mercies are over all His works. Yun ang dahil mga kapatid, sa ating panahon, ito nga yung mga tinalakay ng mga nakalipas, no? Sa Hebrews chapter 6, ay nandun mababasa natin, na kahit man, sabi sa inyo kayo na, pag-usapan ng kaligtasan na hindi yan exclusive sa atin. Minsan kasi pag sinasabi natin kaligtasan, inisip agad natin yung doon sa dulo agad yung eternal life. Pero kaligtasan, yan ay gawa ng Diyos throughout the time. Yan ay pagkilos, paggawa ng Diyos sa mga panahon. Kaya doon sa Hebrews chapter 6, di ba? Doon ay, kung ating babalikan yun, doon nakaranas ng mga tao, sabi doon, verse 4 to 5, marami doon ay na-enlighten, marami doon nakatikim ng mga heavenly gifts and heaven partakers of the Holy Spirit. Hindi natin pwedeng tanggihan, ito'y gawa ng Diyos. Bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Sabi diyan, have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Kahit man yung mga bagay na gagawin pa ng Diyos ay naharap, ay pwede nang maranasan in the present age. So maraming bagay na ganyan nangyari sa ating panahon. Pero ang tanong is, ang lahat ba ay sumampalataya? Bagamat ang sabi ng Scripture, all nations, the holy arm of God was bared, was seen, nakita ng maraming mga bansa. Pero hindi ibig sabihin na ang mga tao nakaranas ng mga bagay na ito ay meron ng katiyakan doon sa future. Dahil diniscuss natin yan 2 Sundays ago. Hindi lahat na nakaranas ng kapangyarihan ng mula sa Diyos ay mga maliligtas. Because later on, sila ay iahayag ng Diyos kung sino sila. May mga tao na mga lihim na sumasama lamang. Ang gusto lang nila mag-enjoy ng blessing. Ang gusto lang nila mag-enjoy ng kaligtasan, ng kagalingan, ng mga bagay ng gawa ng Diyos. Pero ang pagsunod ay hindi mo makita. Hindi tayo tinawag ng ganoon, mga kapatid. Pero tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay nakabahagi. Ang sabi diyan, all nations. Mga tao have tasted the salvation of the Lord. Bakit? Dahil inihula na ang banal na bisig ng Diyos ay kanyang ipararanas, ipapakita sa lahat, sa mga bansa, hanggang sa dulo ng bahagi ng lupa ay makakaranas ang marami. At yun dahilan, when Jesus was crucified, He was crucified outside Jerusalem. We can read in Hebrews chapter 13, 11, and 12. Mababasa natin yan. Si Kristo ay napako sa labas ng walls of Jerusalem para ipakita sa atin, it signifies na ang pagliligas ng Diyos ay hindi lamang sa loob ng Jerusalem. Ang kaligtasan ay nasa labas. Inilabas siya ng Diyos. Ang kanyang paghihirap ay nakita ng marami at kung sino mang sumampalataya. Amen. Hindi
itinago ng Diyos. Okay, ito exclusive lamang. Kaya ang Panginoon ay dapat napako sa loob ng Jerusalem. Pero siya ay napako outside the walls. Para makita ng marami. Take note, hindi lamang mga Hudyo ang nasa Jerusalem noong mga panahon na yun. Maraming iba't ibang nations. At nakita nila ang kaligtasan sa magitan ni Kristo. Siya ay pinako, siya ay napako sa labas ng Jerusalem para ipakita sa atin, hindi itinago ng Diyos ang kaligtasan, para ipakita sa atin, sa magitan niya ay tatamuhin ng taong sumasampalataya. Kung ikaw ay nasampalataya sa kanyang ginawa doon sa Kalbaryo, ikaw ay makaranas ng pagliligtas ng Diyos. Nasa labas ng Jerusalem para ipakita sa lahat, ngayon ang araw ng kaligtasan. Yung araw na yon, ang Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Meron tayong awit niyan na dumilim in the middle of the day. At ang Kristo ay namatay, ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Inilibing, pero sa ikatlong buhay, siya ay ibinangon ng kapangyarihan ng Diyos. So yun ay isang bahagi, mga kapatid, ng hula na Isaiah. The Lord has bared His holy arm in the sight of all nations. All the ends of the earth will see the salvation of our God. At yun dahilan, kung babasahin natin so yung chapter 33 na Isaiah, yun lamang reviewin niya sa inyong tahanan, doon ay pinakita rin ang salvation na ipapakita ng Diyos sa lahat. Kaya pagdating sa John chapter 3, itong famous verse na madalas binabasa natin, ano sabi dyan? For God so loved the world that He gave His only Son. So hindi dyan sinabi, inibig ng Diyos ang kanyang mga anak. Iniibig ng Diyos ang buong sanglibutan. Balikan niyo Isaiah 53 verse 12. Sabi doon, He Himself bore the sin of many. So hindi doon sinabi na kanyang pinasan ang mga hirap ng kanyang mga anak. But He bore the sin of many. Para ipakita sa atin ang pagliligtas ng Diyos na kaniyang ipinangako sa lupa ay hindi lamang sa isang grupo o hindi lamang sa kanino, kundi sa lahat. Sa lahat ng sasampalataya sa Diyos. At yun dahil lang palating sa parable of the sower, paano ang Panginoon nangusap tungkol sa biyaya ng kaligtasan. So para ipakita sa atin ang kaligtasan ay ipararanas ng Diyos sa lahat. Alam natin ang parable of the sower, Matthew 13, verse 1 to 23. Pinapakita dyan sa halimbawa ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos sa magitan ni Kristo. That we believe He is the Word made flesh. Pinaranas ng Diyos ang pagliligtas through Christ, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa lahat. And that's why yung parable of the sower, makikita natin yung 4 na uri ng soil. Yung parable of the sower ay nagturo sa atin na ang salita ng Diyos ay tulad sa binhi. Amen. At ang human hearts, ang puso ng mga tao ay katulad sa 4 na uri ng lupa. So alam na natin yan, hindi natin puntahan ng details. Ang una ay yung tabindaan, yung tinatawag na dapat or hard ground. Ikalawa ay yung rocky ground. Ikatlo yung thorny ground. Cluttered soil, sabihin, sa Tagalog yun, malusak, parang ganun. Matinik na ground. Maraming mga damo, maraming mga iba-ibang uri ng mga nakatanim doon. And then yung ika-4 is good soil or good ground. So yung sa parable na ito na pinakita ni Jesus, ang binhi ay hinasik ng mag-aasik. Pero kung yung titingnan, hindi lahat ay napunta sa good ground. Ang salita ng Diyos ay napunta saan? Sa tabing daan, sa mabatong lupa, sa thorny ground, at ang iba ay napunta sa good soil.
Okay? So bagamat ang kaligtasan ay pinakita ng Diyos sa lahat, bagamat ang kaligtasan ay inilaan ng Diyos sa lahat, ang kanyang bisig, ang kanyang kapangyarihan ay naranasan ng lahat, pero hindi lahat ay good ground. Amen. So hindi lahat ay lupang tabing daan, hindi lahat ay lupang mabato, hindi lahat ay lupang tinikan, kundi ang iba ay good ground. Sino rito sa umagang ito, by the grace of God, ang puso mo ay mabuting lupa? Bakit? Dahil nang dumating ang salita ng Diyos sa iyo, tumubo ito. Diba? Lumago ang salita ng Diyos, gumawa ang salita ng Diyos, nag-ayos ang salita ng Diyos, pinagpala ng Diyos ang salita ng Diyos sa buhay mo, kumilos ng malaya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So doon sa mabuting lupa, ay pinapakita sa atin, yun ang isang purpose. Dahil ano man nangyari doon sa maunang bahagi ng lupa, yung binhi ng salita ng Diyos, iba't ibang, yun namin review yan, iba-ibang pangyari doon, nangyari sa tabing daan, yung binhi na nahulog doon sa rocky ground, ay iba rin ang nangyari, hindi tumubo ang binhi, doon sa una ay inagaw ng diablo, no? Yun naman tingnan doon yung kahulugan, pinakita ni Jesus. Pero pagdating sa mabuting lupa ay mayroong magandang bagay na ginawa ang Diyos. Itong good soil ay, nang ito ay datna ng binhi ng salita ng Diyos, ito ay pinalago at nagkaroon ng great harvest. Nagbunga ng dakilang gawa ng Diyos doon sa good ground. At yung pinapakita mga kapatid, when the holy arm of God bears, ipinakita sa lahat. Ibig sabihin, naranasan ng lahat, pero hindi lahat ay good ground. At yun dahilan, may mga tao na magkatapos tanggapin ang salita, hindi nagpatuloy sa paglilingkod. Marami kasing tinik ang puso. Mabato yung puso, matigas ang puso. Hindi kayang pasunurin ng Diyos, hindi kayang pababao, hindi ko sabihin na hindi kaya ng Diyos, pero hindi kaya nila na sumunod sa kalooban ng Diyos. So ito yung nangyari when the seed, the word, na ihasik doon sa mabuting lupa, it grows. And ito ay nagkaroon ng tinatawag na malaking harvest sa buhay niya. Ibig sabihin, mayroong paglago ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kanyang naunawaan ng salita ng Diyos at naging mabunga yung pagkaunawa niya sa kalooban ng Diyos. Pinalago sa pananampalataya, pinalago sa lahat ng bagay. At yun dahilan mga kapatid, kung babalikin natin sa dali yung John 3:16. Because sa John 3:16, pinakita sa inyo kanina, anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Doon pa lang sa unang bahagi ng talata, ay pinapakita na ng Panginoon na ang kaligtasan ay inilaan sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero ang following verse, doon sa bahagi ng talata na yun, ay pinapakita, hindi lahat ay sasampalataya. Ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos sa lahat, inalaan ng Diyos sa lahat, pero ang sabi ng Panginoon, siya na sumampalataya. Ibig sabihin, kahit marinig ng tao yung kaligtasan na mula sa Diyos, may mga tao na matigas ang puso, hindi sasampalataya. Pero sila na sumampalataya, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Doon ngayon nagkakaroon ng malaking difference. Yes? Dahil hindi lahat ay mabatong lupa, hindi lahat ay matinik na lupa, hindi lahat ay tabing daan, mayroon palang mabuting lupa. At ang salita ng Diyos ay dumating sa mga buhay ng mga taong ito na mabubuti ang mga puso, sila ay sumampalataya at ang salita ng Diyos ay nag-grow na nag-grow. Yung dahilan, masabi ko, isa ka ng anak ng Diyos na pinatibay sa pananampalataya. Pinalakas ka ng Diyos sa kanyang salita. Hallelujah! Sabi ni Pablo, hindi na tayo pwedeng tangayin ng mga hangin at aral ng mga bagay nangyari sa sanlibutan. Dahil tayo ay itinayong matibay sa salita ng Diyos. Hallelujah!
tayo ay tiyak sa ating kaligtasan sa mga panahon na ito. Hindi tayo basta-basta magdadala ng mga bagay. Ang sabi ng prophet sa ating panahon, the elect can never be deceived. Hindi tayo madadaya basta-basta ng diablo. Well, biyaya ito ng Diyos, hindi sa atin, kundi sa gawa ng Diyos. Kaya isang bagay dyan na magandang tingnan, mga kapatids. And that's why, I think, si Barbanan din ang nag-advise. If you read the scripture, read between the lines. Yes. Lagi kayong of course, kayo ay patnubayan ng Santong Espiritu para mas malinawan makita natin. At hindi tayo mag-isip na kaligtasan ay sa atin lang, brad, ha? No, lahat, ito ay binigay ng Diyos sa lahat. So sabi diyan, whoever believes, kung sino man sumampalataya, magpatuloy, kung sino man ang mag-ingat ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, dahil marami nga ang nakaranas ng bagay na ito, maraming nakatikim ng blessing ng gawa ng Diyos at maraming mga bagay na pangako ng Diyos, pero hindi lahat ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Let's go to Romans chapter 1. At ito ay magbibigay pa ng linaw sa atin, mga kapatid, na hindi lang sa atin talaga exclusive ang biyayang ito. Romans chapter 1 verse 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag. So talking about salvation. Of course, may mga hiwaga yan, pero meron pa rin biyaya ang Diyos para maunawaan ng mga tao. Sabi diyan, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggan niya kapangyarihan at pagka-Diyos, upang, sabi diyan, sila'y walang madahilan. So bakit ginawa ito ng Diyos? Para mga tao na makakita, makaranas, ay wala na silang may dadahilan sa harapan ng Diyos na hindi nila natikman ang kaligtasan, hindi nila naranasan ang blessing na mula sa Diyos. Well, tayo na mga genuine believer. Sino sa umagang ito, sumasampalataya ka na ikaw ay bahagi ng mga tinubos ng Diyos, bahagi ka ng tunay ng mga anak ng Diyos sa huling mga araw. It is a genuine experience ng salita ng Diyos. Hindi mo lang natikman, hindi mo lang naranasan, kundi ito'y naging bahagi ng buhay mo, ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi ni Pablo, tayo mga buhay na episodes, living episodes. So, ang Diyos ay naging mabiyaya sa lahat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Kaya nga sa aklat ng mga awit, di ba? Pag titingin ka sa mga gawa ng Diyos, all natures express the glory of God. Di ba? Kaya yung mga atheist, talagang wala nang magawa. Pag sinabi nila, hindi ako niniwala sa Diyos. Saan galing yung buhay mo? Ba't ka humihinga? Saan galing yan? Hindi nila alam kung saan eh. Hindi sila niniwala sa Diyos eh. Bigla lang lumitaw. Sabi nila, mula sa wala, lumitaw. My goodness. But by the grace of God, ang kanyang biyaya ay hindi niya ito pinagkait sa marami mga kapatid. Sabi diyan, upang sila'y wala ng madahilan. Verse 21, sapagkat, sabi diyan, kahit kilala nila ang Diyos. Yan. So, ibig sabihin, hindi lang tayo ang tumanggap ng biyayang ito. May mga tao rin na pwedeng pagpahayagan at ang Diyos ay mag-reveal sa kanila. But it doesn't mean na mga taong ito ay lulubusin ang kanilang pananampalataya hanggang sa dulo. Because dating ang panahon, God will still reveal the hearts of men. Iahayag ng Diyos ang puso ng tao, papakilala ng Diyos kung sino ang mga genuine believers sa mga panahon na yan. Sabi diyan, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus, sabi diyan, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Okay? So yung prophecy ng Diyos that I will reveal that the nation will see my salvation. Ginawa ito ng Diyos, not exclusive sa sino man, kundi sa lahat para ang tao ay wala nang maidadahilan. Amen. At ito yung dalawang bagay na gusto kong tingnan mga kapatid sa ating pagtatapos. Na may mga tao sa ating panahon na makakatikim, makakalasap ng biyaya, ng kaligtasan, matitikman ang kapangyarihan ng gawa ng Diyos,
Katulad nung binanggit ko kanina na 10 pinagaling, isa lamang ang nagluwalhati sa Diyos. Nasaan na yung siyam na pinagaling ni Jesus? Most likely, bumalik sa libutan. Because nakuha na nila yung gusto nila sa Diyos eh. Okay na ako, healthy na naman, magaling na. Brad, inom tayo. Di ba? Balik sa sanlibutan. Pero yung isa na bumalik sa Panginoon, nagluwalhati sa Diyos, meron siyang naramdaman. Ang kanyang puso ay tunay na nakaranas ng biyaya na mula sa Diyos. Na-appreciate niya yung kagalingan na ginawa ng Diyos na naranasan niya for a long time. Maaaring siya'y nahirapan sa aramdaman, pero dumating ang kaligtasan. Siya ay dumadalangin. Natin lang kung gaano katagal na siya dumadalangin, gaano na siya umihibig sa Diyos, pero nang dumating ang Kristo, ang Messiah, may dalang good tidings, tawag niyan, mabuting balita. At ang taong ito ay pinagaling at na-appreciate niya. Ganyan ba tayo sa umaga ito, mga kapatid? Hindi tayo after lamang sa mga material na blessing, mabuti yan. Pero higit tayo maging after sa pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ni Pablo, hindi lamang tayo nawabuhay sa tinapay at sa mga material na bagay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa katotohanan na kanyang ibinibigay sa kanyang iglesia sa uling mga araw. So para ano? Para wala nang may dahilan ng mga tao. At sa araw ng white throne judgment, wala doon tatayo magsasabi, hindi namin naranasan ang iyong biyaya. Hindi namin nakita ang iyong pagliligtas. Walang taong makakasumbat sa Diyos sa araw na iyon. Dahil lahat ay nakaranas ng mabuting gawa ng Diyos. Pero masasabi natin, mapalad sila na sumampalataya at nanatili sa salita. Hallelujah! At iningatan ang salita ng Diyos. Dahil merong buhay na pangako siya sa darating, hindi lamang sa buhay na ito, kundi meron siyang pangako sa buhay na darating sa buhay na kasama kapiling ang presensya ng Diyos. Nung tingnan niyo mga kapatid sa John chapter 3, so wala nang may dadalan ng mga tao. Kaya ngayon ating mga relatives, lagi natin sila pinapaalalahanan, nagtitestify tayo ng biyaya ng Diyos, ayaw makinig. Well, sa araw ng judgment day, kung hindi sila makakabalik sa Panginoon, wala silang may dahilan. Minsan na nilang narinig ang iyong testimony. Minsan na nilang narinig ang salita ng Diyos. All around the internet, sa social media, nandyan ang message, nakakalat ang mensahe ng Diyos, wala nang maidadahilan ng mga tao. Sa John chapter 3 verse 18 sabi diyan, the one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already. So tingnan niyo mabuti. Bagamat ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos sa lahat, pero hindi lahat ay sasampalataya. Because, sabi diyan, he has not believed in the name of the only Son of God. No wonder sa panahon na si Jesus ay napako sa krus, naniniwala ako, hindi lahat doon ay sumampalataya. Hindi lahat na nakakita kay Jesus na napako sa krus, hindi lahat ay, ang puso ay dinagukan ng konsyensya. Marami doon nagtatawanan. Marami doon, buti nga sa iyo. Kung ikaw Kristo, kung anak ng Diyos, sige bumaba ka, iligtas mo sarili mo. Marami doon nagtuya-tuya. Pero hindi lahat ay ganun. Ang iba ay sumampalataya sa Panginoon. Pero sabi diyan, and this is the judgment that the light has come into the world. Ano sinasabi ni Jesus? Kanyang pinapakita yung promise ni Isaiah, His holy arm. He bared it. Kanyang hinubaran ito, pinakita sa marami. Pinapakita ni Jesus, the light has come into the world. Ibig sabihin sa mga bansa, dumating ang kaligtasan ng Diyos. And, sabi diyan, people love darkness rather than light. So that's the big difference. Lahat ng tao ay naranasan ang bagay na ito, pero hindi lahat ay sumasampalataya at ang mga tao ay pikit matang mas iniibig ang kadiliman kaysa liwanag. People love darkness rather than light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light, so that his deeds will not be exposed. But the one who practices the truth, so binalingan ni Jesus yung mga
mga totoong sumasampalataya sa Diyos. The one who practices the truth comes to the light Amen. so that his deeds will be revealed as having been performed in God. So dalawang bagay ang titingnan natin mga kapatid. Kung bakit pinakita ng Diyos, pinaranas ng Diyos sa lahat ng kaligtasan upang sa araw ng paghukom wala nang maidahilan ng tao. Yes. Amen. At ikalawang bagay, upang ang kanyang mga chosen people of God na makarinig ng tinig ng Diyos ay ibalik ng Diyos sa kanyang kalooban. At isipin niyo mabuti mga kapatid, kung hindi ng Diyos ipapahayag ang kanyang biyaya sa lahat, hindi natin maririnig ang mensahe sa ating panahon. Hindi natin maririnig ang kanyang tinig sa ating panahon. Hindi natin maranasan ang pangakong pagkilos ng Diyos sa huling mga araw, ang pagbubuhos ng kanyang banal na Espiritu sa huling mga araw. Mahiging walang anuman tayo. Pero salamat, kanyang pinakilala ang kanyang kaligtasan sa lahat. At sino sa umagang ito ang magsasabi, oh, napakapalad ko, Panginoon! Napakapalad ko, kapatid, isa ako sa hindi lang naranasan, kundi naging bahagi pa ako ng kanyang mga pangako. And I do believe, kasama ko kayo mga kapatid, sino sumasampalataya sa umagang ito. Ngayon pa lang, kaya natin sabihin by faith na tayo ay aabot hanggang sa dulo ng ating pananampalataya. Dahil may pangako siya, siya nagsimula ng mabubuting mga bagay ay tatapusin niya sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Hindi lamang siya ang gagawa. Of course, meron tayong pananampalataya at ang pananampalataya ay magtutulong sa atin na gawin ang kalooban ng Diyos. Manatili sa kanyang salita. Kaya ang sabi ni Brother Branham, di ba, na itong mga chosen people of God, sila ay magiging faithful sa salita ng Diyos. And how about the rest? Yung mga nakaranas ng kaligtasan. Well, kung hindi sila magpapatuloy at kung hindi sila maging bahagi ng mga chosen people dahil ang kanilang paningin ay nakatingin lamang sa mga bagay sa lupa. Masaya lang sila pag puno ang kanilang mga bulsa ng salapi. Masaya lang sila pag maraming laman ng kanilang refrigerator. Pero pag walang-wala na, andun na naman yung mga kawalang panghihina sa buhay na parang tila pinagsaklob na ng langit at lupa, wala ng pag-asa. Pero sa umagang ito, ako'y tumatayo sa salita ng Diyos. Wala man tayo ng mga material na bagay, pero nasa atin ang biyaya ng Panginoon. Wala man sa atin ang buong sanlibutan, wala man sa atin ang mga karamihang kayamanan, pero nasa atin ang dakilang pag-asa, biyaya ng Diyos, na tinawag na ito ay treasure in heaven, treasure of His people. Hallelujah! Na sa paningin ng mga tao ay kamangmangan, pero sa atin ay ito ay isang precious na bagay. Isang tawag niyan, malaking value, halaga sa atin, na ito ay kalakasan, buhay, kapangyarihan ng bawat isa na sumasampalataya. Kaya napakalinaw ang sinabi niya ni Jesus, itong mga taong ito, na bagamat sabi doon ni Paul, they know God, but sabi ni Jesus, these people love darkness rather than light. So it's very clear mga kapatid, na ang purpose din yan kung bakit ang Diyos ay nangusa para sa lahat, because para tawagin ang mga chosen. At mapalad ka kung ikaw ang isa sa mga pinili ng Diyos, na kahit sa mga panahon na ito, mahirap ang buhay, kaya mo sabihin, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ako ay magpapatuloy. By the grace of God, sa kapangyarihan, kalakasan ng kanyang pinagkaloob, ang kanyang sapat na biyaya sa buhay ko, ay masasabi ko, by the grace of God, ako'y magpapatuloy. Ako'y maglilig ko sa Diyos. Mahina man ang laman, ako'y lalakad sa pananampalataya. Walang-wala na, minsan walang makain, pero may biyaya ang Diyos ng kalakasan. Hindi man sa flesh, pero aking spirito ay kanyang kino-comfort, kanyang pinapalakas, kanyang binabantayan ng aking mga pangailangan, kanyang tinutugon ng aking mga dalangin, kanyang pinaparanas ang kanyang pagliligtas sa buhay ko. O, purihin ang Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Yun dahilan sa aklat ng Epeso, pinakita natin, di ba? At tinalaki natin one time, pinakita ni Pablo, pinahayag ng Espiritu ng Diyos sa kanya, na mayroong mga, tingnan natin yan, mayroong mga pinili ang Diyos sa mga panahon na ito. Isa ba kayo sa mga pinili ng Diyos sa mga araw, mga kapatid? Handa pa ba tayo magpatuloy sa buhay na ito ng pananampalataya? Sino mga hinang-hina na sa laman pero mayroon pananampalataya? Ako'y pinalakas ng Diyos! Hallelujah! Bagamat mahina, pero malakas by the grace of God. Dahil ang kanyang biyaya ay pinasapat sa buhay natin. Hallelujah!
So pinakita ni Pablo, Ephesians chapter 1, that there are chosen people of God na tatawagin ng Diyos. So yun ay isang purpose ng kaniyang pagpapahayag ng kaniyang sarili sa lahat, ng kaligtasan para sa lahat, para mga taong ito na kaniyang mga pinili before the foundation of the world, verse 4. At itong mga pinili, sabi niya, we will walk, sabi niya, that we should be holy and without blame before Him in love. Hindi sa atin, kundi sa Diyos na may pangako. Having predestined to us the adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Sino man sa atin ay walang kamalayan sa bagay na ito. Ang kaligtasan ng Diyos ay Kanyang parang sinaboy sa lahat. Hallelujah! At sino mang makaranas at sumampalataya. So lahat ay nakarinig, lahat ay nakakita, lahat ay nakaranas. Pero sino ang mga sumampalataya? Dito lumilitaw yung mga chosen. Dahil sa panahon na walang-wala na sila, meron pa rin silang panampalataya. Ito yung mga tao na kahit mahinang-mahina na physically, pero ang puso nila ay malakas ang espiritu na tumatawag sa Diyos. Buhay ang Diyos na tumawag sa akin. I know my Redeemer liveth, sabi ng salita ng Diyos. Kahit man pahinain na ng kaaway ang aking physical na laman, kainin na ng uod ang aking laman, I know my Redeemer liveth. Buhay ang Diyos na tumawag sa atin, mga kapatids. Sino sa umagang ito ang magsasabi, I know whom I have believed? Salamat o Diyos, nakilala ka namin. Pero sabi ni Pablo, mas magandang sabihin, kinilala tayo ng Diyos. Hallelujah! Salamat o Diyos sa iyong kaligtasan. Mas mainam sabihin, ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos sa iyo. It's a free gift of God. Ito ay kaloob ng Diyos sa lahat, pero meron lang mga pinili na magpapatuloy. Tatayo. Iingatan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nangyari ang sinabi ni Isaiah, on that day I am He who speaks. Sabi ni Paul, sa mga unang panahon ng Diyos nangusap through prophets sa iba't ibang paraan. Pero sa uling mga araw, He speak to us through His Son. Hanggang sa ating panahon, Jesus is alive. He is speaking to us, He's speaking to me, to you, sa atin by the Spirit of God, nagko-comfort sa atin sa lahat ng bagay. At ito yung nagtutulak sa atin para gawin ang kalooban ng Diyos kahit paanong mangyari sa ating panahon. Whatever it takes, magpapatuloy ang mga hirang ng Diyos. Ang iba maaring tumalikod, ang iba ay maaring magsawa sa biyaya ng Diyos at hindi magpatuloy, pero ikaw na pinili, magpapatuloy ka. Ikaw ay tinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong iyakan yung problema ngayon. Ibigay mo sa Panginoon. Panginoon, may magagawa ka sa aking mga suliranin. Panginoon, isugo mo pa ang pagliligtas mo sa buhay ko. Napaganda ang testimony kanina. Tunay na ang Diyos ay manggagamot na Diyos. Tunay ang Diyos ay nakikinig sa ating mga hinaing. Tunay ang Diyos ay hindi siya magkukulang ng biyaya sa kanila na sumasampalataya. So ito yung pinapakita ni Pablo. Nakita niya by revelation, bagamat ang kaligtasan ay nilaan sa lahat, pero meron talaga mga chosen. Balikan natin yung Titus chapter 2, tayo magtatapos. Doon sa ating text na binasa, Titus 2. So habang umuulan, para mamaya ay titigil na yan, para tayo mag-uwian. So balikan natin Titus chapter 2. Sabi sa verse 11, so ito ay masabi ko na confirmation lamang ng mga prophecy. Ng kaligtasan ay inilaan ng Diyos sa lahat. For the grace of God has appeared, so that's the Isaiah 52 verse 10, bringing salvation to all men, to all people, to all nations. Pero pagdating sa verse 12, doon nagbigay ang Diyos ng salita, at ang salitang ito ay Kaniyang ibinibigay, of course sa lahat, pero alam ng Diyos kung sino, nakikilala niya kung sino ang handang magpatuloy sa salita ng Diyos. Sino ang handang makinig ng instruction ng Diyos? See? Kaya, di ba, napakainam, napakasarap, tutuusin ang biyaya ng Diyos. For God so loved the world. Amen.
Ang mga tao nag-enjoy, salamat Panginoon, salamat o Diyos, ang lahat nagupuri, umaawit, humihiyaw. Pero hindi lahat ay nakikinig sa instructions. Yeah. Kaya sabi diyan, nang mahayagang pagliligtas ng Diyos, bringing salvation to all men, pero mayroong salita ang Diyos na ipinapadala sa mga mananampalataya, sa mga sumasampalataya. Ano yun? Sabi diyan, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and in a godly manner in the present age. Yes. Amen. Lahat ay pwedeng maranasan ng kaligtasan, ulitin ko. Pero hindi lahat makikinig sa instruction. Hindi lahat iiwan, hindi lahat ididinay ang kanyang sarili, hindi lahat ay iiwan ang sanlibutan. Binasa natin, mas iibigin pa nga ang kadiliman. Pero yung mga chosen of God, sabi doon, ang mga gumagawa ng truth, sila ay lalapit pa at lalapit sa liwanag. Yung mga totoong sumasampalataya ay lalapit at lalapit sa liwanag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, mas magkakaroon siya ng malalim na desire pagkauhaw sa katuwiran ng Diyos. Maging kapalit ba nito yung denying ourselves? Sino sa atin ang naranasan ng bagay na ito? Kung hindi pa, deny yourselves. Dahil yung sarili mo ang pipigil sa mga gawa ng Diyos sa buhay mo. Ang iyong sariling kalooban, ang iyong sariling mga desire pa, ang pipigil sa mas malaya na pagkilos ng Diyos. Kaya ang sabi ng awit kanina, quench our hearts with fire and fill us with desire. Lagyan pa tayo ng mga nasa na mula sa Diyos, nasa ng mabubuting bagay na mula sa Diyos. Hindi lang basta nag-enjoy ng kaligtasan, kundi willing pa ibigay ang buhay sa Diyos. Willing to be instructed by the Word. Dahil hindi lahat nagpapaturo, hindi lahat nagpapasaway, hindi lahat sumusunod sa Diyos. Ang gusto lang nila ay awit, sige awit. Pero yung pagsunod, yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi ko ibig yung mga handog, pero ang hinahanap ko ay ang pagsunod. Yun ang naglalagay sa atin ng malaking kaibahan sa mga tao na nakakalasap ng kaligtasan. Meron tayong tamang understanding sa gawa ng Diyos. Tayo ay believer of the Lord, tayo ay believer of the truth sa ating panahon, hindi tayo mga mapagkunwari na mananampalataya. Hindi tayo make believer, hindi tayo unbeliever, we are a believer of the Word. At anumang sabihin ng mga instruction, sabi dyan, in-instruction tayo, deny ang ungodliness, sino sa atin ang ginawa ng bagay na yan? Deny ang worldly desires, ginawa na ba natin yan? Well, kung hindi pa, ang Diyos ay mapipigilan kumilos sa buhay mo. Pero kung atin ang tinalikuran lahat ng bagay at mas pinili na tayo ay maging, sabi dyan, righteous sa harapan ng Diyos. At lumalakad sa kalooban ng Diyos in godly manner sa panahon na ito, then ang Diyos ay dadakila at tigit pang dadakila sa ating kalagitnaan. Kaya sino sa umagang ito ang magpapasalamat sa Panginoon? Panginoon, salamat sa kaligtasan. Salamat sa tiyak na kaligtasan. Hallelujah! Hindi lang mo tayo basta nag-i-enjoy, pinagaling ako ng Panginoon, salamat. Pero yung buhay ay nandun sa libutan. Panginoon, salamat sa mga provision. Hindi ka nagkulang sa akin, kaya kong umikot kung saan-saan, mamasyal doon dito, pumunta ng ibang bansa. Pero yung buhay, walang pagbabago, walang salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin, kumbaga ay, hindi na natin pinapangarap yung mga bagay na ito. Kung luluubin ng Diyos, then so be it. Pero hindi yun ang ating nasa. Ang nasa natin ay mapasakalwalhatian ng Diyos. At yun dahilan, deep in our hearts, we cry, Abba Father, humihibig tayo, Panginoon, nauuhaw sa presensya ng Diyos. Hinahanap natin ay ang kalooban ng Diyos. Hinahanap natin ay ang desire ng Diyos mangyari sa buhay natin. Ganyan ba ang ating desire sa umaga ito, mga kapatid? Ang Diyos ay napakabuti sa ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah! Oh, salamat sa Diyos na Kanyang ipinakilala ang Kanyang pagliligtas sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay ng ating sambahayan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Sa Diyos mauwi ang kalwalhatian, kapurihan. Hallelujah! Hindi siya nagkakait ng mabuting bagay. Sa lahat, siya ay naging mabuti sa lahat. Tayong lahat ay magsitayo.
Ganyang kabuti ang Diyos, ganyang kadakila ang Diyos sa lahat mga kapatid. Pero sino sa atin ang sumasampalataya? Lubos na sumasampalataya. Hallelujah. Hindi lamang tayo after sa mga bagay ng sanlibutan. Well, mabiyaya ang Diyos, meeting our needs, pinagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Sino handang magpasalamat sa Panginoon? Panginoon, salamat sa mga blessing materially. Salamat sa mabuting trabaho, magandang trabaho. Salamat sa mga pag-iingat sa daan, parot parito sa negosyo, trabaho. Pero higit sa lahat, Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagliligtas araw-araw, Panginoon. Salamat sa iyong pakikinig sa aming mga daing, O Diyos. Salamat, meron kang provision sa aming mga spiritual need, Lord. Salamat, meron kang biyaya pa, sapat na biyaya sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng pagluwalhati. Pasalamat. Hindi namin kayang tanggihan ang iyong napakasarap na biyaya, Panginoon. Hindi namin kayang tanggihan, O Diyos, na ito'y maaring maranasan ng lahat. Pero naghahanap ka ng totoong mananamba sa iyo, O Diyos. Hinahanap mo ay ang mananamba sa truth, sa katotohanan, sa espiritu at katotohanan. Hindi lang basta, Panginoon, maranasan namin ang iyong dakilang kamay, ang iyong pag-iingat. Lahat ito ay magagawa mo sa lahat. Pero ang maranasan ka ay ibang bagay, O Diyos. Ang manahan ka sa buhay namin ay ibang bagay, Panginoon. Ang samahan mo kami sa buong buhay namin ay ibang bagay, O Diyos. Ang matikman, ang apoy na mula sa Diyos ay ibang bagay. Ang kalakasan at kapangyarihan na mula sa Diyos ay ibang bagay. Oh, purihin ka. Salamat, Panginoon. Patuloy ka pang gumawa ng may kalayaan sa buhay namin. Iparanas mo pa ang iyong dakilang kapangyarihan, kalakasan. Ang pagliligtas ay iparanas mo pa sa buhay namin, Panginoon. Kagalingan sa mga karamdaman at mga pangangailangan sa lahat ng bagay, Lord. Hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay. Ikaw, O Diyos, ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay. You will supply all the needs of your people. All the spiritual healing, hallelujah, all their spiritual needs, Lord, ay magagawa mo yung pagkaloob sa bawat isa. Lord, we believe in your truth, in your word. Come with us, Lord Jesus. Come to us, Lord God. Sakupin mo ang aming mga buhay, O Diyos. Palayain mo pa kami sa lahat ng bagay. Instruct our life, Lord. Instruct us with your holy word. Iparahas mo pa sa amin, O Diyos, ang makalakad sa iyong liwanag ng iyong salita. Iparahas pa sa amin ang biyaya ng pag-ibig na mula sa Diyos. Kapangyarihan, kalakasan. Hindi lamang by emotion, Lord, kundi by your Spirit, O God. Deep within our hearts, Lord Jesus. Mangusap ka, gumawa ka sa buhay namin sa mga araw na ito, Diyos. And this is what your word says, Lord God. The righteous will be righteous still sa mga araw na ito. Ang mga matuwid ay magpapatuloy silang lalakad sa katuwiran ng Diyos na tumawag sa kanila. And this is your people, Lord. This is your church, O God, sa mga araw. This is the bride of Jesus, na siya ay handang ipasakop ang kanyang sarili sa salita. Hallelujah. Hindi siya magmamalaki sa Panginoon. Siya ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Thy will be done, Lord God. Hindi ang aming sariling kalooban, O Diyos. Lord, bless your people. Bless your word. Palain pa ang aming mga magulang, mga nanay at tatay ng iglesia, mga kabataan, Lord. Nais namin mapa sa Espiritu. Nais namin mapa sa iyong presensya, O Diyos. Tulad ng sinabi na ilikod, David, kay Inam, na maparoon sa mababad sa ilalim ng presensya ng Diyos. Dahil nandoon ang lubos na kagalakan ng kanyang mga hirang. Purihin ka, O Diyos. Salamat. Kami man ay nagkukulang, pinapatawad mo kami sa aming mga kakulangan at kahinaan pa. Salamat sa iyong mabiyayang salita sa uling mga araw.
Salamat, patuloy mo kaming binababa sa iyong harapan, O Diyos. Wala kaming magagawa sa aming sarili, kundi amin lamang ipapaubaya sa iyo ang lahat ng bagay, believing na meron kang magagawa sa buhay ng bawat isa. I pray, Lord God, pagpalain mo bawat isa, all the ministries. Kung may mga bagay pa na kulang, fill us, Lord. Fill your people with your presence. Fill us with your goodness, O God. Punuin mo pa kami ng iyong biyaya sa ulit mga araw na ito. We commit all our lives to you, O God, sa iyong lahat ng kaluwalhatian, kapurihan. Salamat sa araw na ito, bagamat masama ang panahon, pero iningatan mo kami makaparito sa gawain. Lord, ingatan mo rin kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan mamaya. At ikaw, Diyos, ay patuloy naming sasambahin, paglilingkuran ng aming buhay, pasalamatan. Mabalik sa iyong lahat, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say,